Isang mapagpalang umaga sa atin po sa kawan ng Panginoon. Tayo po yung sa panahon muli ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon, tayo po naniniwala, tayo bilang isang kawan ay patuloy na nagpapahayag ang Panginoon ng mga bagay na dapat nating malaman sa ikakabuti at isasagawa ng bawat isa. Sa oras na to, buksan natin ang ating Biblia sa mga aklat ng Epeso sa Kabanata 1, Chapter 1. Simulan natin sa talatang 17 hanggang 20, 17 to 20. Akin pong babasahin sa Tagalog, ganito po ang pagkakasabi. Iniiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang libus ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa mga banal. At kung ano ang di masukat na kapangyarihan kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan din ngayon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa iyo sapagkat ikaw ang aming Panginoong Pastol. Ikaw ang siyang tumawag sa amin, ikaw siyang pumili sa amin, at ngayon kami po'y narito upang muling malaman ang lahat ng pribileyo, lahat ng kalagayan na dapat naming maintindihan kung sino kami at ano kami sa iyong pagkatawag. Panginoon, gabayan niyo kami, Panginoon, ang iyong salita. Hayaan mo ang iyong salita'y maging patnubay, ang iyong salita'y iyong bantayan, Panginoon, upang makita namin ang kahalagaan nito at ang naisin ng mga bagay na ito. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin dinadalangin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito sa Epeso ay isa sa mga magagandang libro ni Pablo patungkol sa kaligtasan. Dalawa yan, ang Romans at ang Ephesians, ay halos tumutukoy sa kalagayan ng taong ligtas. Sa ang Romans naman ay kalagayan kung paano ang tao ay naligtas. Ang sa sulat ni Pablo sa Ephesians, ito naman yung kalagayan ng mga taong ligtas. Kaya sa chapter 1, napakaraming binanggit dyan patungkol kung sino ang mga taong ligtas. Siya yung holy people, sila yung chosen nation, siya yung tinatawag na binigyan ng banal spirito, yung adoption to sonship, yung redemption, predestination, at napakarami pa na binanggit dito sa chapter 1 pa lang patungkol sa kalagayan. Ito yung tinatawag din na blessing, all spiritual blessings, heavenly blessings na tinanggap ng bawat mananampalataya. Kaya kung gusto mong malaman ano yung nangyari sa iyo pagkatapos mong tanggapin ng Panginoon, narito lahat sa Efeso. At dito may binanggit si Pablo simula sa verse 15 na pananalangin. Ito'y kanyang panalangin na idinidiin niya nung mabalitaan niya yung dalawang bagay patungkol sa mga iglesia na na kanyang sinulatan ay patungkol sa kanilang pananalig sa Panginoon at sa kanilang pag-ibig sa lahat ng banal. Tingnan niyo po sa kalagayan ng mga mananampalataya, yung dalawang to hindi pwedeng maghiwalay. Pananampalataya sa Panginoon at pag-ibig sa mga banal. Kasi sa oras na manampalataya ka sa Panginoon, susunod yung magagawa mo ng ibigin ang iyong mga kapatid. Katunayan, ito yung tinatalakay natin sa unang 1 na isang sinungaling ang isang tao kapag sinasabi niyang mahal niya ang Diyos pero hindi niya magawang ibigin yung kanyang kapatid na kanyang nakikita. Laging dinidiin doon ang palatandaan ng isang tunay na tumanggap sa Panginoon ay may kakayahang umibig sa kanyang mga kapatid. At dito rin idiniin na nang mabalitaan ni Pablo yung karakter, yung pagtanggap ng mga taga-Epeso na kasunod yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga kapatid, ay makita natin dito
ay sabi niya, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos. Sapagkat nakita ni Pablo yung bunga muli ng isang iglesia kung paano nagtiwala sa Diyos. At sabi niya, hindi siya nakontento na okay, tapos na, hindi na, wala na tayong dapat gawin. Tandaan natin, ang pananampalataya ay isang proseso ng buhay na tinatakbuhan. Isa siyang journey. Hindi siya parang one time at pagkatapos tapos na, kundi siya'y sinimulan at may pagpapatuloy na hangganan. At ito yung idinidiin ni Pablo na sa inyong pagpapatuloy, ito yung aking panalangin. Sa inyong pagpapatuloy, ito yung aking mitiin. Ito yung gusto ko. Kaya nga, itong si Pablo, napatunayan niya sa kanyang mga sinusulatan, sa kanyang mga alagad, kung paano ang isang tao na malayo sa Diyos, nung maranasan niya ang pag-ibig ng Diyos, yung loyalty sa Panginoon, yung pagiging tapat sa Panginoon ay biglang umusbong at nanganak ng pagmamahal, paglilingkod, pagsasakripisyo para sa tao at higit sa lahat para sa ating Panginoon. Kaya dito, anong makikita natin? Ako bilang isang Kristiyano, tayo bilang Kristiyano, nung tinanggap natin ang Panginoon sa isang tipanan, sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya, sa pamagitan ng pagkaunawa natin sa Kanyang salita, na siyang pinagmumulan ng Kanyang tipanan, at nung tayo ay pumasok, tayo'y napabilang sa Kanyang kawan. At yamang tayo'y nasa kawan, dapat nating maintindihan ano ngayon yung aking kalagayan. Ano ngayon yung aking dapat ginagawa? Ano ngayon yung dapat kong malaman patungkol sa bago kong kalagayan? Minsan yun yung nagiging kakulangan sa mga taong pumapasok sa isang asosasyon, sa isang kalagayan na na dapat ay alam niya. Kagaya na lang nung may mga pagkakataon na umattend ka ng seminar, binayaran yung ng kumpanya yung seminar mo, pero hindi mo naintindihan yung buong pribileyo. Nung nasa hotel ka na, hindi mo nalaman na pwede palang umorder kahit nasa room ka, pwedeng umingi ng mga tubig kahit paulit-ulit, or magpalit ng lahat ng iyong ginagamit, lahat ng yun, meron ka palang pwedeng gamitin na naroon, pero kung di mo alam lahat, hindi mo magagamit yun. At dito, gusto kong makita natin na maging sa pananampalataya sa Panginoon, merong dinagdag ang Panginoon nung tanggapin mo ang Panginoon bilang tagapagligtas. Meron siyang ginawa na proseso upang makinabang tayo, upang yung dati nating buhay na makasalanan, yung dating buhay na mahina, yung dating buhay na parang stagnant or nakatali sa pagkakaalipin sa iba't ibang gawa ng sanlibutan, ay magiging isang buhay na malaya, buhay na makapangyarihan, buhay na pinagmumulan ng katotohanan at buhay. At yun ay yung tatlo nating pag-aaralan. Ang title ng ating pinamagatan ay yung katangian ng inaaring Kanya. Ang katangian ng taong inaaring niyang Kanya. Kapag kasi hindi lahat ng tao na tumatawag na Panginoon ay ligtas. Yan ang sinabi ng Mateo 7. Kaya may mga tao na tinatawag na inaari Kanya. Ibig sabihin, hindi ikaw ang siyang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa iyo. Maraming pagkakataon hindi natin naiintindihan, akala natin reliyon ang dahilan para lumapit sa atin ang Diyos, pero hindi natin naiintindihan yung Kanyang awa ang dahilan. At yung ating pagpapakumbaba ang siyang naging dahilan upang tayo'y makakilala. Hinanap tayo ng Panginoon at tayo nasumpungan at tayo'y tumanggap sa Kanya. Una sa verse 17, sabi ni Pablo na hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ang maluwalhating Ama
na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan, no? At nagpapahayag tungkol sa Diyos. Una, makita natin dito na merong tinawag na Espiritu na binigay ng Diyos. At pangalawa, ito'y nagdadala ng karunungan at kapahayagan patungkol sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Ito'y nagbibigay ng dalawang bagay na ito. Makita natin sa maraming talata sa Biblia kung gaano na ang banal na Espiritu ay isa sa mga pagbabagong nangyari sa buhay natin. Na ang banal na Espiritu nung tinanggap natin ng Panginoong Yesus ay siyang unang binigay ng Diyos sa ating puso, sa inner being natin, dun sa kalooban ng ating buhay, sa looban ng ating katawan. Bakit? Kasi yung ating kasalanan, yung ating katawan ay alipin ng kasalanan. Kaya kailangan ng kapangyarihan na magbabago sa ating buhay. Kaya yun ang binabanggit ng mga talatang Romans chapter 5 verse 5 na binigay ng Diyos yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin kasama ng banal na Espiritu. Ganun din ang binabanggit sa 1:37 na ibinilagay ng Diyos ang kanyang Espiritu na walang kapantay. Ganun din ang binanggit sa Acts chapter 15 verse 8 at maging sa 1 Corinthians 2 verse 12. Lahat ng yun ay tumutukoy patungkol sa paglalagay, pagbibigay ng kanyang Espiritu pagkatapos natin tanggapin ang Panginoon bilang ating karelasyon, ating katipan. At yun yung magandang bagay na nung nakipagtipan tayo sa Panginoon, sinelyuhan niya agad tayo. Ang banal Espiritu ay tinawag na selyo. Sa Korinto, isang selyo, isang tatak upang patunayan na tayo'y Kanya. At yun yung tinatawag nating proseso ng kaligtasan ay isang tipanan. Hindi siya basta kaligtasan na parang ticket o ID na may passes na ako, ligtas na ako. Hindi. Kundi parang isang tipanan na pumasok ka sa tipanang gusto ng Diyos at dahil dun, pumasok ka sa isang responsibilidad na tinatag ng Diyos. At dahil doon, nakita natin yung selyo ng pagkaligtas na nagpapatunay na ikaw nga ay inaari ng Panginoon. Kaya malinaw dito na sa unang bagay, sa una pa lang, yung talatang, yung kapayagan na nung tinanggap natin, nung pumasok ka sa tipanan, ang unang gagawin ng Diyos ay maunawaan mo ang Panginoon. Yun ang una. Sa ating mga inaring Kanya, nung mangyari itong tipanan, ang unang gagawin ng Diyos, kailangan mong maunawaan ang Panginoon. Kaya siya yung magpapahayag sa iyo. Siya yung magpapakilala sa iyo. Sa unang tipanan, makita natin, naintindihan natin yung plano ng Diyos, naintindihan natin yung paghahanap ng Diyos at kung tayo nasumpungan, tayo pumasok sa Kanya. Pero dun sa unang baitang ng ating pagkakilala, limitado pa yung ating kakayanan. Kaya ang unang gagawin ng Diyos ay ipakilala kung sino siya, kung anong nais niya, kung anong plano niya. Kasi sa pagkilalang yun, makikita natin yung kahalagahan ng ating pinasok na tipanan. No, makita natin yung dalawang bagay na binanggit dito. Una, nagbibigay ng karunungan. Yung word na wisdom na ginamit dito, ang ginamit na salita ay Sophias, no? Kaya dito ang tinutukoy nito ay wisdom, insight, skill, or intelligence. Yun yung ginagamit na idea. Ibig sabihin, kaalaman, karunungan, kakayahang maintindihan. Yun yung ginamit niya na ang Espiritu ang nagbibigay nun. Kaya sa ating kalagayan, nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, parang nabuksan ang maraming bagay. Yun naman ang ibig sabihin nung kapahayagan na sinunod. Karunungan at kapahayagan, kasi nung binigay ng Diyos ang karunungan galing sa Espiritu, ang susunod ay nabuksan ang nakatabing. At yun naman ang tinutukoy ng Revelation na Apokalipsis
na ang ibig sabihin unveiling, uncover, sinadyang hinawi, sinadyang binuksan upang maging lantad, upang maging hayag. At itong Ephesians, isa sa kapahayagang binigay ng Diyos ang pagkaligtas ng mga taong dating hindi Kanya. Ito yung mga hentil. Tayo, tinawag niyang sikreto o tinawag niyang lihim ng Diyos. At ito yung isang dahilan ipinahayag sa atin na ang Panginoon ang dahilan kung bakit ang Panginoong Yesus ang dahilan kung bakit ang mga hindi Israel ay naging kabilang sa Israel, naging spiritual na Israel dahil dun sa tipanan ng Diyos mula kay Abraham, sa tipanan ng Diyos kay Jesus na ating Panginoon, kaya tayo napabilang. Tayo yung mga tupang hinanap na wala sa kulungan. At dun sa tipanang yun, mararamdaman natin merong ginawa ang Diyos. Binuksan niya ang ating kaisipan, binuksan niya yung ating pangunawa kung sino ang ating Panginoon, kung sino yung Diyos na ating kinikilala. Ang unang kapahayagan niyan, bakit Espiritu Santo? Maraming taong pinilit na alamin ang Diyos, pinilit na alamin kung sino si Jesus, maging ang kanyang bayang Israel hanggang sa panahon ngayon, mga kapatid. Malabo yung kanilang pangunawa kung sino si Jesus. Bakit? Ang sabi ni Pablo, mas makapangyarihan yung tradisyon para sa kanila. Maging si Jesus ay nakikipag-usap sa mga Pariseo, sa mga Saduseo. Idinihin ni Jesus na itinuturing yung salita ng Diyos ang mga tradisyon. Kaya anumang katuruan na kanilang minana na maling katuruan, hindi na nila kayang bitawan kasi pinapahalaga nila yung tradisyon. Hindi lahat ng tradisyon mali, pero yung tradisyong gawa ng tao, ang siyang mali. Ang Biblia ang siyang ating pinakasandigan ng katotohanan. Kaya maging si Pablo, sinabi niya, ang magturo ng wala sa mga bagay na ito, isumpain kahit na ito'y anghel. Kaya makita natin dito na ang pang-unawa sa Panginoon ay hindi magagawa sa sariling kakayanan. Ang pang-unawa sa Panginoon hindi magagawa ng tao o ng kakayahan o talino ng isang tao, kundi magagawa lang ito sa pamagitan ng pagbibigay ng Espiritu Santo sa bawat isang tumanggap sa Panginoon. Kapag inari kang ng Panginoon na sa Kanya, ang Banal Espiritu ay mananahan sa iyo at ang Banal na Espiritu ang gagawa ng programa araw-araw ng ating buhay upang lalo nating maintindihan kung sino si Jesus. Una, maintindihan natin kung yung kanyang katauhan, yung hindi lang yun, maging yung kanyang kaligtasan ginawa. Hindi lang yun, maging yung kanyang kalooban at kagustuhan. Lahat ng yun ay kailangan nating malaman upang iangkop yung ating buhay na maging angkop para sa kanya. Kaya mga kapatid, dito makita natin, papasok na naman yung intimate relationship. Bakit? Merong kapahayagan at merong pagbibigay ng karunungan. Mas maintindihan natin siya at dahil dun, mas lalo tayong mapapalapit sa Kanya. Lalo nating makikita kung ganong kadakila yung ating Panginoon at ganong kalaking sakripisyong ginawa niya para sa atin. Habang tumatagal na naiintindihan natin ng Diyos, nakikita natin yung ating kaliitan. Habang tumatagal, nakikita natin, naiintindihan natin ng Diyos, nakikita natin yung laki niyang pag-ibig, at nakikita rin natin yung kalakihan ng ating pagkakamali. At dahil doon, lalo tayong nagiging malapit sa Diyos. Pag maunawaan natin kung sino talaga ang Panginoon, kung sino talaga yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Anong magagawa nito para sa atin? Una, matutulad tayo kay Apostol Pablo na anumang hirap yung dinanas niya, anumang kalagayan dinanas niya, hindi siya natatakot. Bakit? Kilalang-kilala niya kung sino ang Panginoon. Anumang mga sitwasyon na kanyang harapin, pagbagsak, paglubog ng barko, 3 beses, yung mga pagkakakulong, paratangan siya, lahat ng yun ay nakita niya na hindi hadlang sa ministeryo.
hindi parusa sa kanya, kundi nakita niyang isang proseso para lalo siyang lumapit sa Diyos, isang proseso para lalo niyang maintindihan ang plano ng Diyos, isang proseso para lalong mapangyari yung gusto ng Diyos para sa kanya. At yun yung kapangyarihan ng pagkalalim ng pangunawa patungkol sa ating Panginoon. Maintindihan mo lahat ng bagay na nangyari sa iyo at magpoprotektahan ka. Pangalawang bagay, para dun sa katangian na ating pinag-uusapan patungkol sa mga inaari ng Panginoon, ito naman yung binabanggit niya sa verse 18 na naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Kung gayon, kasaganahan at pagpapalang inilaan niya para sa inyong mga banal. Dito naman makikita natin ay yung malaman ang pag-aasang inilaan. Tinawag ito sa English na hope, no? Ito yung blessed hope o glorious hope na makita natin na ibinigay na paliwanag sa verse 18 na liliwanagan, papalinaw ng Panginoon, ng Diyos ang ating isip upang maging malinaw at maintindihan natin yung inaasahan. Yung inaasahan, yun yung hope na pagkatawag sa atin at kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya sa atin. Dito yung salitang hope ay ginamit sa salitang Grego na elpis, na ang ibig sabihin expectation, na ang ibig sabihin ay trust, confidence. Ang pagiging Kristiyano ay hindi patungkol sa palaran o tsamba-tsamba. Ngayon, panahon ng election, sa tuwing aking pangangampanya at papasyal ako sa mga tao, lagi kong marinig bago ko umalis, good luck. Good luck na lang po. O, good luck po, Pastor. Na parang ang ang plano ng Panginoon ay ang plano ng tao sa bawat tao ay parang isang tsamba-tsamba na walang kasiguraduhan. At dito makita natin na sa ating Kristiyano, hindi ganoon. Kaya hindi tayo tumatawag ng good luck. Sabi nga nung isa nating parang patawa na naririnig natin na huwag kang maniniwala sa swerte kasi malas yun. Pero makita natin sa Kakristyanuhan, lahat ng yun ay hindi katotohanan. Ang sabi ng Bible, mapapalad ang nagtitiwala sa Panginoon. Makita natin sa Biblia na lahat ng nangyayari sa atin ay nagkakalakip-lakip na gumagawa alang para sa ikakabuti. Kaya hindi tayo nakasalalay dun sa palaran, dun sa faith, kundi ayon tayo dun sa yung tinatawag na predestination. Predestination, tayo'y pinili ng Diyos at tayo'y inilagay niya, inilaan niya, at inihanda niya lahat ng ating lalakaran. Kaya dito, may plano na siyang binanggit. May plano na sabi ni Apostol Pablo, kasama ng panalangin ni Apostol Pablo, paliwanagin mo, Panginoon. Paliwanagin mo, Ama, yung kanilang isip para makita nila yung plano mo, yung pag-asa na inilagay mo sa puso ng bawat anak mo. At yun yung napakagandang bagay. Kaya nga, yung word na expectation, yung trust, ibig sabihin, alam mo na bago ka pa magsimula. Kaya lang, inaasahan mo pa. Hindi yung parang, sana dumating or parang mini-mini mo na ganun. Kundi kasiguraduhan, tiyak, pinagtitiwalaan na ito'y darating. No? At yun yung ano ngayon ang nagagawa nitong kapangyarihan nito sa mga taong inaari ng Panginoon? Lalong nagtitiwala ang tao sa Diyos kasi nakita niya, hindi lang niya nakilala ang kanyang Panginoon, nakilala niya rin yung plano ng kanyang Panginoon. Hindi niya lang nakilala kung sino yung kanyang pastor, kundi nakilala niya pa yung pribilehong inilaan ng pastor
sa kanya. At dahil doon, ito'y kanyang pinagtitiwalaan. Maalala natin si Haring David dahil nangako ako sa kanya ang Diyos at pinagkatiwala sa niya. Anong bagay yung magbibigay ng takot sa kanya? Kung kilala natin si Haring David, kung isa-isahin ko yung kanyang naranasan, nung bata pa siya, naranasan niya na parang hindi siya ganun ka-importante sa kanyang magulang, pero makita natin nananatili siyang tapat. Nakita natin nung makita niya si Goliath, kakaiba siya sa lahat ng taong naroon. Lahat ng tao ay natatakot, pero si David ay handang makipaglaban at handang talunin si Goliath. Nung makita natin na si David ay naging hari, pinili, makita natin yung kapakumbabaan sa kanya at hindi kayabangan. Sapagkat malinaw sa kanya kung sino yung Panginoon niya. Malinaw sa kanya. At nung siya na'y hari, malinaw yung plano ng Diyos para sa kanya. Dumating siya nung binuhusan siya ng langis upang maging hari, anumang nangyayari sa kanya, hindi nagiging sagabal para sa kanyang plano sa Panginoon. Si Saul, maraming beses pinantaan ang kanyang buhay, pero hindi yun naging sagabal para kalimutan niya yung plano ng Panginoon sa kanya. Bagkus may pagkakataon na pwede niyang patayin si Saul, pero sabi niya, wag. Ang Diyos ang pumili sa kanya, hayaan mo ang Diyos ang magtanggal sa kanya. Hindi niya inaapura, kundi hinahantay niya kasi tiyak siya at tiwala siya na mangyayari yun sa kanya. Kasi yun yung pangako ng Panginoon. Dito sa Efeso, pinangakuan tayo ng Panginoon ng pagkarami-rami. Pinangakuan niya tayo magiging banal. Pinangakuan niya tayo na tayo ay pagpapalain. Pinangakuan niya tayo na tayo pinili niya para maging sa kanya at tayo ay dinala niya sa kanyang piling. Tayo diligtas, pinatawad sa kasalanan. Lahat ng yan ay pwedeng masira o magbigay ng pangamba kung hindi natin siya paniniwalaan. Pero dahil sa banal na Espiritu na nasa atin, unti-unti makikita natin ito'y ating pinanghawakan at pinagtitiwalaan kasi ito ang nakatakda na kalagayan kapag ikay pinili ng Diyos. Unti-unti mong maintindihan at ititiwala yung buong buhay mo sa pangako ng Panginoon. Ano ang magiging pakinabang nito? Nandito tayo sa mundo na walang kasiguraduhan. Nandito tayo sa mundo na ang naghahari ay kasamaan. Na ang sistema ng mundo ay kabaliktaran sa sistema ng ating Panginoon. Sa sistema ng moralidad ng Biblia. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, dahil sa pangako ng Panginoon, matutulad ka kay Noah na sa kabila ng masama ang buong kapaligiran niya, nananatili siyang tapat sa Panginoon. Matutulad tayo sa mga propeta na sa kabila na pinag-uusig, nananatiling tapat sa Panginoon. Sapagkat iba yung ating nakikita sa atin sa panahon natin ngayon, makita natin ibay ng Diyos yung paningin, yung ating puso. Kasi binanggit din dito yung salitang puso. Binanggit dito yung spiritual eyes, no? Nang ibig sabihin, palilinawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Makikita natin yung supernatural work of God. Sa maliliit na bagay, makikita natin kung ano yung plano ng Diyos. At dito, makita rin natin yung puso. Binanggit din dito yung puso na palinawin sa inyong isip o puso yung cardia. Kasi yung cardia, sa Greek word na cardia, ang sa English kasi heart. Pero sa Greek word, pwede itong isip or pwede itong damdamin o feeling o inner being. Yun ang ibig sabihin sa Greek word. Na ang ibig sabihin, yung pagliliwanag ng Diyos sa puso natin, inner being, ibig sabihin kahit anong nangyayari sa labas, hindi ito mapaapektuhan kasi nilinaw ng Diyos yung nasa loob. Hindi ka maapektuhan. At yun yung kagandahan. Magiging resilient. Yung resiliency, no? Magiging resilient ka. Hindi natin sinasabi na mawala yung bagyo. Pero may kakayahan na kahit may bagyo, hindi ka matipunan. At yun yung ginawa ng Diyos. Dinala niya tayo dun sa eternal perspective. Hindi lang
nearsighted tayo. Kapag may nangyayaring isang bagay, kinoconclude agad natin na kalugihan. Pero pag ikay inari ng Diyos na sa Kanya at dumating ang maraming bagay, magiging farsighted tayo. Panginoon, anong plano mo? Panginoon, anong gusto mong gawin? Panginoon, sa kabila ng lahat ng itong nangyari sa akin, ano yung plano mo para sa akin? Kasi hindi tayo naniniwala na hindi tutuparin ng Diyos yung pangako niya sa atin. Kaya tayo minsan ay nagtatanong, hindi pagtatanong ng pagrereklamo, kundi pagtatanong kasi hindi pa natin maintindihan pansamantala yung bagay na yun. Kaya humihingi tayo ng tulong sa Panginoon na ipaintindi mo, Panginoon, kung anong nais mo, bakit nangyari ito. At yun yung kagandahan ng taong naiintindihan yung pag-asang inilaan ng Panginoon para sa kanya. Sa panguli, dito tayo magtatapos, yung kapangyarihang walang katulad na tinutukoy sa verse 20. Na sabi verse 19 at 20, sabi niya, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at naupo sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Tingnan nyo, ito naman tinutukoy kapangyarihang walang katulad. Isang kapangyarihan na siyang bumuhay sa ating Panginoong Yesus, no? Ito yung, ang sabi niya, hindi masukat. Kaya walang katulad. Kasi hindi masukat na kapangyarihan na ibinibigay niya sa mga nanalig sa Kanya. Dito, makita natin, maraming mananampalataya, ignorante sa bagay na to, na parang ang tingin niya mahina siya, na parang ang tingin niya siya yung kawawa sa lahat. Alam niyo po, ito yung maganda eh. Kapag ikay inari ng Diyos, hindi mo na nakikita mo yung sarili mo. Ang nakikita mo, yung Diyos na makapangyarihang nasa iyo. Maraming pagkakataon, dumaranas tayo ng pagsubok, pero hanggat hindi nawawala yung tingin natin sa Diyos, alam natin, protektado tayo. Kasi yung kapangyarihan doon na ginamit ay salitang dunamis. Ibig sabihin, force, might, ability, energy. From the word, parang familiar tayo doon sa dinamita, no? Ginango yung dunamis, isang makapangyarihang kayang umalsa na hindi walang makakapigil, no? At yun yung ginamit ng Biblia para ipaunawa na yung sa buhay ng isang mananampalataya, may kapangyarihang nilagay. Alam naman natin, ito'y bahagi ng Espiritu Santo kasi ang Espiritu Santo ay ginawag na dunamis at ginawag na iba't ibang uri ng kapangyarihan. Kaya dito, ito yung kapangyarihan din na siyang bumuhay sa Panginoong Yesus sa pagkabuhay na muli. Ang nakakatuwa nga dito, yung kamatayan ni Jesus, ito yung nag-demonstrate ng God's love. Ito yung nagpahayag ng napakalaking kahangahangang pag-ibig ng Diyos. Pero yung kanyang pagkabuhay na maguli, nagpahayag ng napakalaking kapangyarihan ng Diyos. Yan yung kaibahan yung kanyang pagkamatay, pinahayag, pinakita, dinemonstrate yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagkabuhay, dinemonstrate yung kanyang kapangyarihan. Bakit? Noon ang kinakatakutan ay yung kamatayan kasi yan yung bagay na walang solusyon. Pero dahil pagkatapos mamatay ni Jesus, siya'y nabuhay na maguli. Ang sabi ng Biblia, o nasaan ang iyong kapangyarihan o kamatayan? Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15. Ibig sabihin, ang pagkabuhay na maguli ay isang kapangyarihan at yung kapangyarihan ito na kay Jesus, na ginamit kay Jesus, ay the same na kapangyarihan na nasa atin ngayon. Kaya anumang kalagayan mo sa buhay, kapatid, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala dahil nilagay na ng Diyos ang kapangyarihan sa puso natin upang huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alala. Huwag tayong huwag tayong mangamba. Bakit? Kasi ang Panginoon na nasa atin, kailanman hindi tayo iwanan. Once na pumasok ka sa tipanan, pumasok ang Diyos sa tipanan, hindi ka nag-iisa. At doon sa tipanan ngayon, tayo nagkukulang pero ang Diyos kailanman hindi nagkukulang. Ang Diyos kailanman tapat. Bagamat tayo minsan ay merong kainaan, merong kakulangan, merong pagkakamali, pero ang Diyos nananatiling tapat.
At ang Diyos na to, siyang nagtutulak sa atin na lalong maglingkod sa Kanya sa lahat ng paraan. Sapagkat dahil sa laki ng pag-ibig niya. Ngayon, ano ngayon yung lesson dito? Anong magandang lesson dito? Una, walang bagay na makapagpabagsak sa iyo, kapatid. Kasi nasa iyo na ang kapangyarihan laban sa pinakanakakatakot na kalaban. Walang iba kundi ang kapangyarihan ng Banal Espiritu na siyang pwedeng tumulong sa iyo anumang sitwasyon ang danasin natin. Sabi niya sa Romans chapter 8, no one can separate us from the love of Christ. Walang makapag-iwalay sa atin, no? At maging sa John chapter 10 verse 28 nating pinangawakan. Ang sabi niya, binibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi temporal na buhay, hindi pansamantalang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Pangalawa, binanggit niya, hindi tayo mapapahamak kailanman. Pangatlo, hindi tayo maagaw sa kanyang kamay at hindi tayo maagaw sa kamay ng kanyang ama. At ito yung kaligtasan na ating pinangawakan sa lahat ng pumasok sa tipanan na inihanda ng Panginoon para sa Kanya. Kaya, makita natin, secured tayo. Walang bagay makapagpabagsak sa atin. Anumang pasukan natin, anumang kalagayan sitwasyon natin, maaaring mangyari sa atin yung nangyayari din sa iba, pero yung resulta ay laging maganda sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. Ang dulo ng lahat ng ito ay pawang mabuti at pawang ikakabuti. Hindi na usapan. Minsan kasi nagiging problema na parang tinitingnan natin sa perspektibo ng tao ang mga pangyayari na kapag kalugihan, parang kalugihan na ng lahat ng bagay. Kapag kasaganaan, parang kasaganaan. Pero sa mga matagal nang nag-aaral, makita natin may mga blessings na siyang nagdadala ng kalugihan at may mga paghihirap, pagkakaramdaman na nagdadala ng kabutihan. Hindi mo matutulad ang lahat ng bagay na nasa paligid natin. Kung ano yung pananaw ng mundo, ay hindi laging ganun ang pananaw ng Diyos. Higit sa lahat, yung kinakatakutan ng mundo ay bagay na nagbibigay sa isang Kristiyano na magtiwala sa Diyos para palabasin yung kapangyarihang inila ng Diyos para sa Kanya. Mga kapatid, pagkatapos ng tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas, hindi titigil ang banal na Espiritu na hindi mo makilala at maunawaan ng Panginoon Yesus. Pag maintindihan mo to, maraming mangyayari sa buhay natin. Kikita natin yung kanyang motibo kung paano dalhin ng tao at hanapin ng tao. Yung kanyang motibo na tayo ipagpalain, yung kanyang motibo na tayo ingatan, tayo protektahan, sapagkat tayo kabilang sa kanyang kawan. At hindi lang yun, kundi kapag tayo'y pag-aari ng Diyos, pinapahayag niya kung sino siya. Sabi niya sa John 15, noong una, siya ang puno at tayo yung mga sanga. Pero pagdating doon sa verse 15, sabi niya, hindi ko na kayo tinatawag na alipin, kundi tinatawag pa yung kaibigan, kasi sinasabi ng kaibigan ang mga bagay, maging sikreto, sa kanyang kaibigan. At dito makita natin ipinapahayag ng Diyos yung kanyang lihim para sa atin, yung mga lihim na bagay upang maintindihan natin. Kaya sabi niya dito ay nakita natin yung kabuuan ng plano at higit sa lahat kapangyarihan na binigay ng Diyos ay mapapasatin. Babaguhin niya ang buhay mo 100%. Hindi lang yun, maging yung perspektibo natin, babaguhin niya. May mga bagay na nakakatakot na hindi na nakakatakot. May mga bagay na iniwasan na siyang pinagsasamantalahan. Bakit? Sapagkat nasa atin na ang Panginoon. Ang kung nasa iyo na ang kaalaman patungkol sa Diyos, nasa iyo na ang pag-asa na pangako ng Diyos at nasa iyo na ang kapangyarihang bigay ng Diyos. Ang tanong, nagbago na ba yung perspektibo mo sa pangyayari sa mga bagay-bagay? Nag-iba na ba ang pananaw mo dun sa maraming pagkakataon na pwede palang oportunidad upang maipahayag ang kapangyarihan ng Diyos?
O nagbago na ba yung ating pananaw dun sa mga bagay na nakakatakot sa mundo? Kalugihan, kahirapan, karamdaman, kamatayan. Lahat yan ay babaguhin ng Diyos kasi binago niya yung buhay. Higit sa lahat, binago na ba ng Diyos yung desisyon natin patungkol sa ating buhay na hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili, kundi nabubuhay tayo para sa Kanya. Tayo tinawag para sumunod sa Kanya. Sabi, ang aking tupa ay nakikinig at sumusunod sa Kanyang Panginoon. Kaya yun yung ating uh, palatandaan na tayo ay makukuha natin ng lahat ng ito kung tayo kabilang sa kapangyarihan at sa kawan ng ating Panginoon. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan, sapagkat alam po namin, lahat kami ay iyong minamahal. At ang lahat ng iyong minamahal, Panginoon, ay binigyan mo ng pagkakataon na maunawaan, maintindihan, marinig at malaman ang iyong tipanan para sa amin. At salamat sapagkat dahil sa iyo, kami nakakilala. Panginoon, at ang bawat isa na nakakilala sa oras na to, dalangin po namin, pagkalooban mo, Panginoon, ng kakayahang magtiwala sa iyo, umasa sa iyo, magbago sa lahat ng perspektibo, higit sa lahat sa aming buhay, sa aming karakter. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging modelo sa gitna ng mga taong nakapaligid sa amin. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging kakaiba sa lahat ng aspeto, sa problema, sa tagumpay, sa gawa ng mundo, sa lahat ng kaabalahan namin. Makita mo, Panginoon, kakaiba ang buhay ng bawat isa sa amin. Sapagkat lahat kami ay gumagalaw na nakatiwala sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, ang iyong kawan, pagpalain mo ang iyong mga anak, anumang aming kalagayan, anumang aming problema, dalangin namin ang iyong patnubay. Sa okasyon, Panginoon, ng eleksyon, aming panalangin ng patnubay sa araw ng kinabukasan upang ianda ang mga tao sa pagpili ng tama, ianda ang tao sa kanilang pagkatawag at higit sa lahat, ingatan ang bawat isa sa kanilang mga pupuntahan at kanilang gamit. Panginoon, sa iyo namin tinitiwala ang mga kapatirang nais maglingkod sa iyo. Panalangin din namin na sa kanilang paglilingkod sa paraan ng politika, proteksyonan mo sila. Ingatan mo sila. Ilayo sa kapamakan. At ayan mo, ilayo sa pagiging pagbagsak, bagkus, lalo makita, Panginoon, ang oportunidad na magliwanag sa bagay na ito. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon, maging ang iyong mga anak na nasa problema, may pangangailangan pinansyal, may pangangailangan sa buhay, karamdaman, Panginoon, kagalingan sa aming mga kapatid, kalakasan, Panginoon, ay pagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin binabalikan lahat ng salamat, anging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.